Isipin ito, nakaupo si Margaret sa kanyang mesa sa kusina, lumalamig ang kape sa umaga habang nakatitig sa kanyang telepono, nag-i-scroll sa mga larawan ng birthday party ng kanyang apo na nangyari 3 estado ang layo. Ibinaba niya ang telepono at malakas na sinabi sa kanyang walang laman na kusina, "Well, I guess I'll just tell you about it, di ba?" Tinutugunan ang paboritong upuan ng kanyang yumaong asawa. Ang hindi napagtanto ni Margaret ay ang milyong-milyong kabababihan na kaedad niya ay nagkakaroon ng katulad na pakikipag-usap sa mga walang laman na silid, tahimik na mga kasama at mga alaala na mas totoo kaysa sa kasalukuyang sandali. Ngayon, binabawi namin ang kurtina sa isang bagay na nangyayari sa mga tahanan sa buong mundo, ngunit bihirang mapag-usapan ng hayagan. Pinag-uusapan natin ang malalalim na pagbabagong nagaganap sa buhay ng mga kababaihan pagkatapos ng 65 at kung bakit napakaraming nasasabik ang kanilang mga saloobin ng malakas upang punan ang mga puwang na minsan ay puno ng buhay pampamilya, mga pangangailangan sa karera at mga obligasyon sa lipunan. Ito ay hindi lamang tungkol sa kalungkutan, kahit na tiyak na bahagi nito. Ito ay tungkol sa kumpletong pagbabago ng pagkakakilanlan, layunin at koneksyon na halos hindi kinikilala ng lipunan, lalo pat sinusuportahan. Magsimula tayo sa isang bagay na maaaring ikagulat mo. Kapag ang mga babae ay nagsimulang makipag-usap sa kanilang sarili ng mas madalas pagkatapos ng 65, ito ay madalas na hindi isang senyales ng paghina ng cognitive o social withdrawal. Sa halip, ito ay isang sopistikadong mekanismo sa pagharap na nagmumula sa isang perpektong unos ng mga pagbabago sa buhay na tila lahat ay nagtatagpo sa napakahalagang edad na ito. Pag-isipan ito ay kapag ang pagreretiro ay nagiging katotohanan, kapag ang mga bata ay ganap na inilunsad sa kanilang sariling buhay, kapag ang mga alalahanin sa kalusugan ay nagsimulang humingi ng atensyon, at kapag ang mga panlipunang istruktura na dating tinukoy ang pang-araw-araw na buhay ay nagsimulang matunaw. Ang unang pakikipaka na pinagbabatayan ng hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ang biglaang kawalan ng tinatawag ng mga psychologists na kinakailangang pag-uusap. Sa loob ng maraming dekada, ang mga babaeng ito ang naging sentro ng komunikasyon ng kanilang mga pamilya at lugar ng trabaho. Sila ang nag-coordinate ng mga schedule, nagsusuri sa kapakanan ng lahat, nagresolba ng mga problema, at nagpapanatili ng panlipunang tela na nagtataglay ng mga relasyon. Kapag dumating na ang pagreretiro at hindi na kailangan ng mga bata ang pang-araw-araw na patnubay, mayroong matinding katahimikan kung saan palagi ang makikipag-ugnayan. Ang utak na nakasanayan sa pagproseso ng mga kaisipan sa pamamagitan ng dialogo ay patuloy na naghahanap ng panlabas na pagpapahayag na iyon at kapag walang ibang magagamit, lumilikha ito ng sagili nitong kasosyo sa pag-usap. Direkta itong kumokonekta sa kung ano ang inilalarawan ng maraming nakatatandang kababaihan bilang pakilamdam na hindi nakikita sa mga pampublikong espasyo. Si Sarah, isang 68 taong gulang na dating executive, kamakailan ay nagsabi sa akin, "Dati akong lumalakad sa isang silid at ang mga tao ay bumaling upang kilalanin ako. Ngayon, pakiramdam ko ay maaari akong mawalan ng buo at walang makakapansin." Ang invisibility na ito ay hindi lamang panlipunan, ito ay systemic. Ang ageism ay nakakaapekto sa lahat. Ngunit ito ay tumama sa mga kababaihan lalo na dahil ang ating lipunan ay pinahahalagahan sa kasaysayan ang mga kababaihan para sa kanilang kabataan at kagandahan. Kapag naglaho ang mga katangiang iyon, maraming kababaihan ang nararamdamang nawalan sila ng boses sa mundo. Ang pagsasalita ng malakas sa bahay ay nagiging isang paraan ng pagpapatibay na mahalaga pa rin ang kanilang mga iniisip at opinyon, kahit na ang mas malaking mundo ay tila hindi gaanong interesadong marinig sila. Lumalalim ang transisyon kapag isinasaalang-alang natin kung paano kapansin-pansing nagbabago ang relasyon ng kababaihan sa kanilang sariling katawan sa panahong ito. Ang mga hot flashes, pananakit ng kasukasuan, mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog at mga pagbabago sa pisikal na kakayahan ay lumikha ng isang palaging panloob na pag-uusap tungkol sa kaginhawaan, pagbagay at pagtanggap.
Ang aking katawan ay parang estranhero kung minsan, pag-amin ni Linda, 71. Nakikita ko ang aking sarili na kinakausap ito, nangangatuwiran dito, kung minsan ay nakikipagtalo pa rito. Ang panloob na negosyong ito ay kadalasan nauuwi sa naririnig na pag-uusap dahil ang mga pusta ay nararamdaman ng personal at kaagad. Kapag sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong tuhod na makipagtulungan para sa isa pang hagdan o suyuin ang iyong sarili sa isa pang gabing walang tulog, hindi palaging sapat ang tahimik na pagdurusa. Ang pagkabalisa sa pananalapi ay humahantong sa lahat ng mga karanasang ito, tulad ng isang undercurrent na palaging naroroon ngunit bihirang hayakang talakayin. Maraming kababaihan sa henerasyong ito ang hindi nagkaroon ng parehong mga pagkakataon sa karera o mga mapagkukunan sa pagpaplano ng pagreretiro na nagagawa ng mga nakababatang kababaihan ngayon. Maaaring nagpahinga sila sa karera para sa pangangalaga ng bata, tumanggap ng mga posisyon na mas mababa ang sweldo o umasa sa mga asawa para sa pinansyal na seguridad. Ngayon, nahaharap sa mga nakapirming kita at tumataas na mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan, nakikipag-usap sila sa kanilang sarili tungkol sa pera na hindi nila maaaring makuha ng sinuman. Kinakalkula ko at muling kinakalkula ang aking budget ng malakas, pagbabahagi ni Patricia, 69. Parang kung sasabihin ko ang mga numero ng sapat na beses, kahit papaano, ay magdaragdag sila ng iba. Ang pinansyal na stress na ito ay sumasalubong sa pag-navigate sa pangangalagang pangkalusugan sa mga paraan na nagsasama ng paghihiwalay. Ang mga medical na appointment ay nagiging mga pangunahing kaganapan na nangangailangan ng paghahanda, mga tanong na nakasulat ng maaga at pagproseso pagkatapos ng pagbisita na kadalasang nangyayari ng malakas. Pinapraktis ko kung ano ang sasabihin ko sa doktor, paliwanag ni Dorothy, 73. At pagkatapos, muli kong pinag-uusapan ang buong pag-uusap upang matiyak na naiintindihan ko ng tama ang lahat. Ang pagiging komplikado ng insurance, mga gamot at mga opsyon sa paggamot ay lumilikha ng pangangailangan para sa uri ng detalyadong talakayan na dating nangyayari sa mga mag-asawa o nasa hustong gulang na mga anak, ngunit ngayon ay madalas na nangyayari sa salamin sa banyo. Ang proseso ng kalungkutan ay nagdaragdag ng isa pang layer sa pattern na ito ng self-dialogue. Sa pamamagitan ng 65, karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng malaking pagkalugi, mga magulang, kaibigan, minsan ay asawa o kahit na mga anak na nasa hustong gulang. Ang kalungkutan ay hindi sumusunod sa isang maayos na timeline at tiyak na hindi nito iginagalang ang mga social convention tungkol sa kung kailan ang cope magiproseso pa rin ang isang pagkawala. Ang pakikipag-usap sa mga namatay na mahal sa buhay ay nagiging isang paraan ng pagpapanatili ng koneksyon at pagtatrabaho sa mga masalimuot na emosyon. Sinasabi ko pa rin sa asawa ko ang tungkol sa araw ko, pag-amin ni Betty, 76, na namatay ang asawa, 3 taon na ang nakalilipas. Iniisip ng mga tao na ito ay morbid, ngunit nakakatulong ito sa akin na huwag mag-isa sa aking mga iniisip. Ang teknolohiya ay nagpapakita ng sarili nitong hanay ng mga hamon na nagpapasigla sa pangangailangan para sa panlabas na pagproseso. Marami kababaihan sa henerasyong ito ang hindi lumaki na may mga computer, smartphone o social media, ngunit inaasahan nilang i-navigate ang mga system na ito upang manatiling konektado sa pamilya, pamahalaan ang pangangalag pangkalusugan at pangasiwaan ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang pagkadismaya sa pagsubok na makipag-video call sa isang apo, mag-order ng mga groceries online o mag-isip ng bagong medical na device ay kadalasang nagreresulta sa tumatakop komentaryo na tumutulong sa kanila na gawin ang mga hakbang. Isinalaysay ko kung ano ang ginagawa ko sa teleponong ito na parang nagtuturo ako sa isang klase, tumatawa si Rose, 67. Ito ang taning paraan na masusubaybayan ko ang lahat ng mga pindutan at screen na ito. Pinagsasama-sama ang social media ang teknolohikal na hamon na ito sa pamamagitan ng paggawa ng bitag sa paghahambing na partikular na malipit para sa matatandang kababaihan. Ang pag-scroll sa mga feed na puno ng mga highlight na reel mula sa mga nakababatang miyembro ng pamilya at kaibigan
ay maaring mag-trigger ng mga pag-uusap sa screen na mula sa malungkot hanggang sa mapait. Nakikita ko ang aking sarili na tumutugon sa mga post sa Facebook ng malakas, pag-amin ni Carol, 70. Lalo na kapag nakikita ko ang aking manugang na babae na nagpo-post tungkol sa mga kaganapan sa pamilya na hindi ako naimbitahan. Ang na-curate mapagiging perpekto ng social media ay sumasalungat sa magulo na katotohanan ng pagtanda na lumilikha ng pangangailangan na ipahayag ang mga komplikadong emosyon na nagmumula sa mga digital na pakikipag-ugnayan na ito. Ang walang laman na nest syndrome na nararanasan ng mga kababaihan ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng mga bata sa bahay, ito ay tungkol sa pangunahing pagsasaayos ng pagkakakilanlan at layunin. Sa loob ng mga dekada, ang mga babaeng ito ay kailangan sa agarang nasasalat na paraan. Sila ang nakakaalam kung naasan ang lahat na naaalala ang mga kagustuhan ng lahat, na lumutas ng mga problema at nagpapanatili ng mga tradisyon. Kapag nawala ang pang-araw-araw na pakiramdam ng pagiging mahalaga, maraming kababaihan ang nasasabik ng kanilang halaga ng malakas. Halos parang sinusubukan nilang kumbinsihin ang kanilang sarili na mahalaga pa rin ang kanilang kaalaman at karanasan. Ipinapaliwanag ko ang mga bagay sa aking pusa na ginamit ko upang ipaliwanag sa aking mga anak, pagbabahagi ni Helen, 72. Kahit na may nakikinig sa lahat ng karunungan na ito na naipon ko. Ang pakikipag-date at mga relasyon pagkatapos ng 65 ay nagpapakita ng mga natatanging hamon na kadalasang nangangailangan ng malawak na panloob na pagproseso na nagiging panlabas na pag-uusap. Ang mga babaeng muling nag-iisa pagkatapos ng diborsyo o pagkabalo ay nahaharap sa isang dating tanawin na ganap na dayuhan sa kanila, komplikado ng teknolohiya na hindi nila naiintindihan at mga pamantayan sa lipunan na nagbago ng malaki mula noong huli silang single. Ang mga pag-usap nila sa kanilang sarili tungkol sa kung susubukan nila ang online na pakikipag-date, kung paano i-interpret ang isang text message o kung ano ang dapat nilang inaasahan sa yugtong ito ng buhay ay madalas na nangyayari ng malakas dahil ang mga paksang ito ay nararamdaman na masyadong mahina o komplikado upang talakayin sa mga kaibigan o pamilya. Ang mga pisikal na pagbabago na lampas sa mga issue sa kalusugan ay lumika ng kanilang sariling pangangailangan para sa self-dialogue. Maraming kababaihan ang nakikipagpunyagi sa mga pagbabago sa kanilang hitsura na higit pa sa mga halatang palatandaan ng pagtanda. Mga pagbabago sa distribution ng timbang, nagbabago ang texture at kapal ng buhok at hindi na gumagana ang mga damit na dating perpektong akma. Ang pagtayo sa harap ng mga salamin ay kadalasang nagiging ehersisyo sa self-coaching at pagtanggap na nangangailangan ng vocalization. I give myself pep talks while getting dressing, admits Nancy, 68. Parang sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na okay pa rin ako, na ako pa rin ang nasa loob nitong nagbabagong katawan. Ang relasyon sa mga batang nasa hustong gulang ay kadalasang nangangailangan ng maingat na pag-navigate, na nagsasangkot ng malawak na paghahanda sa pag-iisip at pagsusuri pagkatapos ng pakikipag-ugnayan. Maraming nakatatandang kababaihan ang nakakatuklas sa kanilang sarili na lumalakad sa tamang linya sa pagitan ng pagiging matulungin at pagiging mapanghimasok, sa pagitan ng pagbabahagi ng karunungan at pagiging itinuturing na luma na. Ang mga pag-uusap na gusto nilang gawin sa kanilang mga anak tungkol sa mga relasyon, pagiging magulang o mga pagpipilian sa buhay ay kadalasang inuuna ng malakas at pagkatapos ay pinoproseso ng malakas pagkatapos kapag ang aktwal na mga pag-uusap ay hindi natuloy ayon sa plano. Ang mga gawain sa pagpapanatili ng bahay at pang-araw-araw na pamumuhay ay nagkakaroon ng bagong komplikado kapag nagbabago ang mga pisikal na kakayahan o kapag wala ng kasosyo na maghahati sa mga responsibilidad. Ang mga simpleng gawain na dati ay otomatiko, ngayon ay nangangailangan ng pagpaplano, paglutas ng problema at kung minsan ay malikhaing pagbabagay. Madalas nakikita ng mga babae ang kanilang sarili na nagsasalita sa bawat hakbang ng pagpapalit ng bombilya, pag-aayos ng aparador o paghahanda ng pagkain para sa isa. Ikokomento ko ang aking paraan sa lahat ng bagay ngayon, paliwanag ni Ruth, 74.
Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang coach na tumutulong sa akin na malaman kung paano gawin ang mga bagay na dati ay napakadali. Iba ang pakiramdam ng mga panapanahong ritmo ng buhay kapag hindi ka na nakatali sa mga schedule ng trabaho o mga kalendaryo ng paaralan. Ang mga pista opisyal ay maaaring maging partikular na mapaghamong dahil itinatampok nila ang mga pagbabago sa dynamics at tradisyon ng pamilya. Maraming kababaihan ang nakakahanap ng kanilang sarili na may mahabang pakikipag-usap sa kanilang sarili tungkol sa kung pananatilihin ang mga detalyadong pagdiriwang ng holiday, kung paano harapin ang mga nabagong sitwasyon ng pamilya, at kung anong mga bagong tradisyon ang maaaring palitan ng mga luma. Ang pagpaplano at emosyonal na pagproseso na napupunta sa mga desisyong ito ay kadalasang nangangailangan ng uri ng detalyadong talakayan na natural na nagiging maririnig. Ang mga alalahanin sa memorya ay lumikha ng isa pang layer ng self-dialogue na parehong praktikal at emosyonal. Kung nakikitungo man sa mga normal na pagbabagong nauugnay sa edad o mas seryosong mga alalahanin sa pag-iisip, maraming kababaihan ang sumusubok sa kanilang memorya ng malakas, nag-eensayo ng mahalagang impormasyon o nakikipag-usap sa mga pang-araw-araw na gawain upang mapanatili ang talas ng pag-iisip. I quiz myself out loud, shares Joyce, 71. Mga pangalan, petsa, kung saan ako naglalagay ng mga bagay. Para akong sariling study partner. Ang mga isyu sa pagtulog na nagiging mas karaniwan sa edad ay kadalasang nagreresulta sa mga pag-uusap sa gabi sa kadiliman. Nakikitungo man sa insomnia, madalas na paggising o maagang pagka-alerto, maraming kababaihan ang nakakakita sa kanilang sarili na pinoproseso ang mga kaganapan sa araw na ito, pagpaplano ng mga aktibidad bukas o ginagawa ang mga alalahanin sa mga tahimik na oras kapag natutulog ang buong mundo. Ang mga monologue na ito sa gabi ay nagsisilbi ng maraming layunin, nagbibigay sila ng pagsasama sa mga oras ng kalungkutan, tumutulong sa pag-aayos ng mga iniisip at alalahanin, at kung minsan ay nagsisilbing isang paraan ng pagmumuni-muni o panalangin. Ang intersection ng lahat ng mga hamon na ito ay lumilikha ng tinatawag nating pagpapanatili ng pakikipag-usap, ang pangangailangan ng tao na i-externalize ang mga kaisipan at damdamin upang maproseso ang mga ito ng epektibo. Para sa mga kababaihan na gumugugol ng mga dekada sa patuloy na pakikipag-usap sa iba, ang biglaang pagbabawas sa kinakailangang pag-usap ay lumilikha ng isang walang laman na natural na pinupuno ng pag-usap sa sarili. Hindi ito pathological, ito ay adaptive. Ang pag-unawa sa hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nakakatulong sa amin na makilala na kapag ang matatandang kababaihan ay nakikipag-usap sa kanilang sarili, sila ay madalas na nakikipagbahagi sa sopistikadong emosyonal at nagbibigay malay na gawain. Pinapanatili nila ang kanilang koneksyon sa wika at komunikasyon, pinoproseso ang mga komplikadong emosyon at desisyon, at ginagawa ang pakikipag-ugnayan sa lipunan na inaasahan ng kanilang utak. Sa halip na makita ito bilang tanda ng pagbaba o paghihiwalay, maaari nating kilalanin ito bilang katibayan ng katatagan at pagbabagay. Ang pangunahing insight dito ay ang mga pag-uusap na ito sa sarili, sa mga alaala, sa mga hindi kasama na mga mahal sa buhay at sa kapaligiran ay kumakatawan sa isang paraan ng panlipunang pagpapatuloy sa halip na panlipunang pag-alis. Pinapanatili ng mga babaeng ito ang kanilang mga tungkulin bilang tagapagsalita, tagalutas ng problema at gumawa ng kahulugan kahit na ang kanilang mga tradisyonal na madla ay hindi na madaling makuha. Para sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan ng matatandang kababaihan, ang pag-unawa sa pattern na ito ay maaaring magbago kung paano natin binibigyan pahulugan at tumutugon sa kung ano ang ating nakikita. Sa halip na mag-alala tungkol sa isang ina o lola na tila mas madalas na nakikipag-usap sa kanyang sarili, maaari naming kilalanin ito bilang isang senyales na siya ay aktibong nakikipag-ugnayan sa kanyang mundo at pinapanatili ang kanyang kalusugan sa pag-iisip at emosyonal sa mga malikhaing paraan. Ang solusyon ay hindi upang pigilan ang pag-usap sa sarili na ito, ngunit upang matiyak na ito ay pupunan ng makabuluhang koneksyon sa lipunan kung posible.
Ang mga regular na tawag sa telepono, video chat, social na aktibidad, at pagkakataon para sa mga babaeng ito na ibahagi ang kanilang kaalaman at karanasan ay maaaring magbigay sa mga panlabas na kasosyo sa pag-usap na umakma sa halip na palitan ang kanilang panloob na pagproseso. Habang tinatapos natin ang paggalugad na ito, mahalagang kilalanin na ang karanasan ng matatandang kababaihan na nakikipag-usap sa kanilang sarili ng mas madalas ay isa lamang nakikitang senyales ng mas malaking isyung panlipunan, ang paraan ng paghawak ng ating kultura sa pagtanda, partikular na para sa mga kababaihan. Ang mga pag-uusap na ito sa sarili ay nagmumula sa mga tunay na puwang sa suportang panlipunan, makabuluhang pakikipag-ugnayan at pagkilala sa patuloy na halaga na hatid ng mga babaeng ito sa ating mga komunidad. Sa susunod na marinig mo ang isang matandang babae na nakikipag-usap sa kanyang sarili, isaalang-alang na maaaring hindi mo nasaksihan ang simula ng pagbaba. Ngunit sa halip ay isang kahangahangang pagpapakita ng kakayahang umangkop ng tao. Nakahanap siya ng paraan upang mapanatili ang pag-usap na kailangan ng kanyang isip, ang koneksyon sa lipunan na hinahangad ng kanyang puso, at ang pakiramdam ng kalayaan kailangan ng kanyang espiritu. Sa isang mundo na kadalasang tinatanaw ang panloob na buhay ng mga nakatatandang kababaihan, marahil ay dapat tayong mas makinig ng mabuti sa kanilang sinasabi, kahit na iniisip nilang sila lang ang nasa silid.